After natin na ma-reassemble itong Pajero, ang next time na naisipan natin gawin mga bossing, mag-minor test drive muna. Siyempre, binaklas natin lahat ng pang-ilalim niyan. Sa test drive naging maayos naman ang lahat. Gaya ng dati, naging responsive na rin naman yung ating makina at transmission. Binantayan ko ring maigi kung mag-overheat yung aking makina kasi nga naman, bagong install lang yung thermostat niyan. Dating walang thermostat itong Pajero pero ngayon lang siya nalagyan ulit. At ayan, habang bumabiyahe, minomonitor ko yung kanyang temperature. Dahil naging okay naman yung resulta ng ating maikling test drive, doon na tayo sa mahabang test drive. Pero bago ang lahat, naisipan ko mga bossing na mag-major PMS na rin dito. Ano-ano yung gagawin ko? Papalitan ko ang lahat ng fluids niya, lahat ng langis. Kaya para sa mga nakapajero dyan, tara subaybayan ninyo kung paano magpalit ng lahat ng fluids ng ating Pajero. Siyempre, unahin na natin itong makina. Kailangan lang ibuksan natin yung drain plug ng ating oil pan. At hahayaan na nating tumulo yung langis dyan hanggang maubos. Isinabay na rin natin yung pagtatanggal ng filter wrench dahil papalitan din natin yan. After madrain lahat ng langis at malinisan yung ating housing, eto't kakabit na natin yung bago nating oil filter. Tandaan guys ha, hand tighten lang lagi ang pagkakabit ng filter. Siya nga pala, huwag nyong kakalimutan na nalagyan ng langis yung binaka o-ring niya. At syempre, ibalik nyo na rin yung kanyang drain plug. Sorry, hindi ko na napakita sa video, pero naibalik ko na yung drain plug niyan. Next guys, syempre ilalagyan na natin yung ating engine oil Eni 15W40 API CI4 na yan mga boss. Siguro mga nasa ano pa to? Mga nasa 2 liters pa yung natira ko, mga 5 liters pa lang siguro yung nakakarga. Ayan. So kung makikita ninyo, andun sa dulo. Okay, so kailangan ko magkarga. Kailangan in between ng dalawang to. Okay, so ako hindi ko masyadong pinupuno, siguro hanggang dito lang. Hindi ko masyadong minamax eh. So gaya niya, nagsalin tayo. Dito na siya sa gitna. Actually, pwede na yan. Sunod, itong automatic transmission mga bossing. So train muna natin yung langis niyan. Siya nga pala, hindi ganun kadali ang pagpapalit ng langis ng transmission. Lalo na kung magpapalit din kayo ng filter. Kasi nasa loob ng transmission ang filter niyan. So kailangan natin gawin, ibaba yung mismong oil pan. Pero kung langis lang ang papalitan ninyo, drain plug lang ang kailangan ninyo tanggalin. Unang kailangan tanggalin, itong cover ng transfer case. 4 na bolt lang naman ang nag-hold dyan. Grabe yung kulay ng transmission fluid ah. Milo ah. Hindi kulay kape no? Palpag. Para matanggal kasi natin yung oil pan ng transmission mga bossing, kailangan natin tanggalin itong cross member. Tapos nakakabit syempre sa transmission support, kailangan natin matanggal yon. Pero kapag tinanggal natin to, syempre mawawala na ng suporta yung transmission, kaya ginamitan natin ng jack. Sa kanya ngayon, didiin mamaya pag tinanggal natin to, didiin na dun sa ating jack yung mismong bigat ng transmission. Pag natanggal na natin yung cross member tsaka yung bracket itong ating engine support, magkakaroon na tayo ng access doon sa remaining na 4 na tornilyo. Ito. Yan, dahil lang dyan sa mga tornilyo na yan. Yan. Ito. Ito, tsaka itong isa. Ayan. Actually, 3 lang pala, rather. At itong isa kasi medyo nakakarangan din to, kaya 4. Kaya hindi natin matatanggal yon kung hindi tayo magpapaklas ng cross member tsaka ng engine, transmission support na yan. Okay? Ayan siya. Oh yeah. Ito guys yung filter na kailangan nating palitan. Ayan. Ayan. Tapos napansin ko mukhang may missing na ano, bolt. Tapos ito maluwag. Ayan o. Hindi yata na sige pa maigi ng huling gumawa. Yan lang naman maluwag. Ayan. Since naibaba na rin natin yung ating oil pan, nilinisan na rin natin yan gamit tong Aeropack engine degreaser natin. Binalik ko na rin dyan yung mga magnets after kong malinisan. Kinabit ko na rin yung bagong transmission fluid filter natin mga boss. Next naman doon, yung oil pan. Make sure lang mga boss na maglalagay tayo ng bagong gasket ha. Hindi ko na muna sinalina ng langis yung transmission. Ang sunod ko munang ginawa, i-drain naman itong ating transfer case. Yes, marami pa tayong i-drain. Dahil 4x4 itong ating Pajero, meron yung transfer case na katabi mismo ng kanyang transmission. Gagamit lang naman kayo dyan ng 24mm socket. Sinunod na nating tanggalan ng langis ang front differential.
Guys, ito mahigpit naming paalala every time na magpapalit tayo ng langis ng differential kahit sa transmission. Bago ninyo tanggalin yung drain plug, ito, make sure mga bossing na naluwagan nyo muna yung filler plug. Ito. Okay, dito tayo magsasali ng langis mamaya. Kahit sa transmission, ganon. Sa mga manual transmission. Kasi may mga instances mga bossing na yung filler plug, ang hirap pala niyan tanggalin. So, paano na lang kung una yung tinanggal yung drain plug, tapos naubusan na ng langis, di ba? Tapos nung magsasalin na kayo, hindi nyo pala matanggal yung filler plug. Okay, so hindi nyo na pwedeng itakbo yung sasakyan kasi nga wala nang langis yung either yung manual transmission nyo or yung differential. Okay, so make sure laging filler plug muna ang binubuksan bago yung drain plug. Ito na yung pinakahuli nating i-drain mga boss, yung ating rear differential. Medyo malaki-laki to. Siya nga pala, baka nagtataka kayo bakit dalawa yung differential. Siyempre nga, kasi 4x4. At dahil nga differential din to, una ko nang nilawagan dyan yung kanyang filler plug, kaya yan napipihit ko na. Then, next ko nang bubuksan dyan is yung kanyang drain plug. Nagulat nga ako ha, in fairness, ang linaw pa nung kanyang gear oil, pero since nabuksan ko na, sige, hayaan na, palitan na natin ng bago. Since tapos na tayo mag-drain mga bossing, eto at magsasali na tayo ng mga langis. Unahin na natin yung mga differentials natin. Para sa differential natin, ito gagamitin natin any Rotagear ATW90, API GL5 na yan. Ngayon, mahirapan tayo magsalin doon dahil syempre, nasa ilalim, yung drain plug, ayun. Yung drain plug tapos yung filler plug, kaya gagamit tayo nito. Pump, okay, vacuum pump. So, nabibili lang to online. Mas madali kasi isasawsaw lang natin yung kabilang dulo sa bote. Tapos, itong kabilang dulo, may arrow naman yan. Susundin nyo lang. Doon naman ito papunta sa filler plug ng ating differential, okay? Medyo matagal ang pagsasalin ng differential oil mga bossing ha. Medyo malapot kasi yan. SAE ATW90 ba naman? Tapos, ang way lang para malaman natin na nasa tamang level na ang ating differential kapag tumulo na doon sa mismong filler plug niya. Ibig sabihin nun, tama na yung level ng langis. Iniready ko na rin dyan yung pangsalo natin ng langis. Tapos para mas maging madali nga rin pala yung pagsasalin, medyo itinaas ko yung bote natin dyan para mas mabilis bumaba yung ating differential oil. Sa pagkakataon na to, nakita ko nang tumulo na yung langis dun sa ating filler plug, kaya tinakpan ko na yan kaagad. Ang front at rear differential natin pareho lang naman, kaya parehong langis din ang gagamitin. Pati yung proseso, ganun lang din. Magsasalin lang din sa filler plug at kapag tumulo na, tama na yon. Since nagpalit nga pala tayo ng transmission fluid tsaka ng filter, kailangan din nating palitan or madrain itong ating oil cooler mga bossing. Sa automatic transmission oil cooler yan. So hindi na natin dito yan i-drain. May hose yan dito sa ilalim, konektado. Ayan, no, nakapag-drain na ako. Sorry, hindi ko na na-video kasi biglang umulan mga boss. Actually, pati yung paglalagay ng langis dun sa transfer case natin, hindi ko na na-video, umulan kasi. So eto, tinanggal ko lang yung mga connection ng hose. Ayan. Makikita ninyo, yung hose na yan na connected dun. Tapos meron din tayong dalawang hose, yung isa connected sa, ayun, yung ilalim ng ating radiator. Tapos meron din ditong isa pa. Sana ba? Ayun, yun. Okay, so tinanggal lang muna natin yan. Tapos, pag wala nang tumutulo, babalik na natin yan mga bossing. Lastly guys, dito na tayo sa automatic transmission. So, ang gagamitin natin itong any multi-ATF Tech H. Okay, so fully synthetic to. Ang required nga pala dito sa ating Mitsubishi Pajero is SP3. So, makikita nyo rito. Ewan ko lang mapansin nyo. Masyado kasi siyang maliit. Ayan o. Nakalagay Mitsubishi SP3. Okay, so pasok itong ating fluid na to para sa ating automatic transmission. Tapos sasalin, dito tayo sa dipstick. Wala kasi tayong ibang pagsasalinan, so tanggalin muna natin yung dipstick ng ating automatic transmission. Yan, tapos maglalagay tayo ng funnel. Linisin nyo na lang yung funnel. Medyo tagbingi, so ang ginagawa dyan ng iba, tinatanggal muna yung 12mm nut para medyo nakatayo. Pero diskarte, kung iba naman ganyan. Okay? So, diskartehan na lang natin. Wala nga pala akong owner's manual or service manual nitong aking Pajero, kaya hindi ko alam kung ilan mismo ang capacity ng kanyang automatic transmission. Ang ginagawa ko pag ganyan mga bossing, nagsasalin muna ako ng mga 6 to 7 liters. Tapos pinaandar ko yung makina para syempre gumana rin yung ating transmission. Tapos sinishift ko yung transmission natin from park, reverse, neutral, drive, pabalik-balik mga bossing para umikot ng gusto yung ating fluid. Tapos papatayin ko yon. After nun mga bossing, pagpapahingayin ko lang siya ng ilang minuto, then susukatin ko na sa dipstick. Pag tamang level na, yun na yun.